Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel, no? Sa Team Rochelle, sa Trusa Family, Team Kaliwat, yung grupo ko po, no? Kalingap Watchers, and sa Team Kalingap, Kalingap Partner, sa aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel, Ihorbin TV Vlog, subscribe po natin. And sa aking tita na Violet, na si Tita Mina Jaramillo. And sa pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. So ngayong araw nito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa live ni Commander Chorva. Meron akong video clips na ipapapanood sa inyo. Credit dito kay Commander Chorva. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, panoorin natin. Inimbitahan ako ni Val. Nasabi niya, Commander Chorva, ikaw po ay isang magsasalita dito sa huling pamamaalam. Parang tribute kay Lola Damiana. So, napilit ako na pinuntahan ko. And take note, pagpunta doon, nagkita kami ni Val Santos, ako nilagay niya sa huling magsalita. Sa kabutihang loob naman ni Val Santos Matubang, siya talaga yung bumaba sa stage. Siya ang pumunta sa akin. Nagyakapan kami ni Val sa stage. Tumalikod si Val, pumunta sa backstage, sinuot niya, humarap, nagyakapan kami. O, diba? Ang ganda. Maganda yung naging resulta. Yes. Ito yung pinakamaganda doon. Di pa uwi na sana kami, nagpapaalam na ako. Hindi, dito ka matulog. Sa hotel ako pinatutulog ni Val. Ganun siya magtrato ng bisita. Sa hotel ako pinatutulog. Sabi ko, sir, kung saan natutulog yung mga vlogger mo, charity vlogger mo, doon ako. In short, mabait si Kuya Val. Na yun. Ha? In short, mabait si Kuya Val. Mabait si Val. Ako na nagsabi. Nabasag ang paniniwala ko sa poverty porn sa kanya. Kasi pagkasama mo, sinabi ni Val, huwag kang aalis hanggat hindi ako nakaka 1 million subscriber. Dakuan ko siya. Nakikinig. At sabi ko nga, nung pag-uwi ko, sabi ko, kulang ang isang sako ng pera araw-araw kay Val. Sa kotse pa lang, pag may kumatok, magbibigay ang 500. Pambiling gamot. Mga reseta gang. Minapanood akong gano'n. Oo. Mga reseta gang. Ang dami. Sa pag nakita siya, Kuya Val, dami talaga. Talagang pagkain. Wala talaga. Bibigyan niya pera eh. Aabalahin mo pa ako, bibili pagkain. O bumili ka ng pagkain mo. Bibigyan yan. Walang, dukot lang ng dukot yan. Hanggang sa, point nga na, kulang ang pera niya pambili ng lupa eh. Doon sa pababahayan eh. Ang pamilya, nandun sa puno ng mangga na tutulog. Kulungan ng aso ang tulugan. 5 bata. Kunulang ang pera. Sabi niya, Church, dala ka pera dyan. Meron, sir. Binigyan ko. Kulang na 9,000 yan. Oh. Pero binayaran naman niya yun. Ganon siya kabait. Kung tutusin lang, na hindi kasi natin sila naupuan doon. Hindi natin naiintindihan. Ako intindi ko. Pero kaso ko sa kanya, magkikita kami sa korte sa April 12. Doon na kami hindi nagkaintindihan doon sa networking. Pero ayokong sagutin. Dahil nasa kaso eh. Ito yun? Ito yung kaso niya? Yung minura ko siya. Ayokong sagutin kasi sa korte na eh. Sub judice. Sub judice. Yung minura ko siya, tanggap ko naman yung minura ko siya, pero yung nasa korte na kasi hindi na pwedeng sagutin yung mga lagpasan dahilan. Natin. Diba? Lagpasin na natin. Peki naman yung attorney na yan eh. Bakit ano nangyari? Ito nga eh, meron akong sabi na kay Matuyapang eh. Tawag niya kay Val Santos Matuyapang. Nakasuhan siya ni Val. Ewan ko kung naayos na niya. Basta sa akin yun, ang totoo doon. Naayos na yata. Naayos naman na. Siya dinimanda, ako dinimanda. Si Lou nakadimanda. Pati ba si Ate Lou na demanda? Oo!
Oo, ayoko na lang magsalita. Basta sa akin, demanda ko na ayos na at magkikita na kami sa April 12 ni Val sa korte. Korte na. Korte na ang Oo, punta. korte na. May warrant of arrest nga. Buti na kapag, yun nga yung Bail ka. kabiguan ni Cypro, hindi ako na ipakulong ng December eh. Gagi. Antindi ng galit na gusto nila para siyempre may content sila. Hindi ako na ipakulong ng December eh. Ay nakapagpiyansa ako eh. Dahil dumating yung warrant of arrest eh. Doon na yun ang malaking kabiguan ni Cypro eh, at ng kanyang kasama na si Ingrata eh. Magkakasama kasi yan eh. Kala Pacquiao eh. Kalahi at Pacquiao, magka-collab siya. Okay. So yun mga sangkay atin na panood no, yung video clips na aking kinuha mula doon sa live ito ni Commander Chorva. Credit dito kay Commander Chorva, no? Ako sobra akong natuwa dito sa sa live na ito ni Commander Chorva kasi marami tayong malalaman, marami tayong matututunan, and then sa malalaman kung ano nga ba talaga ang buong kwento. Sa live na ito nandiyan na nabanggit yung sa kina Mylene, no, yung sa yung sa attorney, yung fake na attorney, no, and patungkol dito sa pagiging kritiko noon ni Commander Chorva, pati kay Lola Damiana nabanggit dito, no. Alam natin na si Commander Chorva ay mahigpit na kalaban namin noon ng mga reactors, no, dahil nga ipinaglalaban niya yung sa poverty porn dito sa Kalingap na ginagawa. Pero gustong-gusto ko yung sinabi dito ni Commander Chorva na nabuksan ang kanyang pag-iisip nung napunta siya, nung nagkausap sila mismo ni Kuya Val. Ito yung kagandahan dito na may mga taong nagpatotoo. Na pakinggan natin yung ibang mga tao na nagsasalita patungkol dito sa mga bumabatikos sa Kalingap, no? Yung mga dating Kalingap na bumabatikos sa Kalingap, pakinggan natin yung side ng ibang tao. Huwag tayong makinig lamang sa isang side, no, na kakampihan natin, kundi pakinggan natin ang iba't ibang kwento ng ibang mga tao. Malalaman at malalaman natin. Marami pa kayong mga dapat na malaman, no? Sa mga baguhan dyan na gustong malaman kung ano ang kwento patungkol dito sa Kalingap, marami pa kayong malalaman dito kung ano nga ba ang katotohanan. Natuwa ako kay Commander Chorva na kahit ganito ang nangyari sa kanya, no, na binanggit na rin naman niya dito sa live niyang ito na siya ay may kaso sa ngayon sa kay Kuya Val. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo kahapon, no, na merong nasampulan si Kuya Val. Hindi lamang si Kuya Val puro pananakot, yung sinasabi niya noon na nakakasuhan niya si ganito si ganyan, tapos para bagang yung mga tao, yung mga viewers, kahit kami mismo hindi naniwala, no, laging sinasabi na ayan ka na naman Kuya Val, pero ito patotoo ito nga si Chorva mismo ang nagsabi na siya ay merong kaso sa ngayon at magkikita sila sa korte mismo ni Kuya Val sa April 12 itong taon na ito, no. At binanggit niya dito na may mga tao pa na mga kinasuhan talaga si Kuya Val, no. Swerte lang talaga ng isang tao na mabilis tumakbo. Kasama yan eh, kasama siya. Kaso nga lang talaga mabilis tumakbo at magaling magtago ng kanyang identity, no. Nung mga panahon na yon, nung sinasabi ni Kuya Val na siya ay magfa-file ng case dito sa mga taong ito, merong GC noon na kung nasaan lahat ng mga reactors, tinanong ni Kuya Val kung kilala nyo ba, kung alam nyo ba ang mga pangalan, tunay na pangalan at address ng mga ito, no. Isa lang talaga ang hindi makuhanan ng identity niya. Magaling. Pero gaya ng sabi ko, no, gaya ng kasabihan, no, na matalino man daw ang matching, pero may isahan din. Siguro nung mga panahon na yun, nakaligtas siya. Kaya hindi siya naisama dahil nga hindi nakuha yung kanyang identity. Pero gaya ng sabi ko,
gaya ng kasabihan na matalino man daw ang matching, mahuhuli rin at may isahan din. Kasi sa ngayon, meron nang nakakaalam, no? Meron nang nakakaalam ng kanyang pagkatao. And, kung nakaligtas man siya noon, siguro, this time, hindi na siya makakaligtas. Meron kasing mga merong sasabog ito. Merong sasabog, anti-bayanan natin, no? Siguro hindi natin masasabi kung ilang buwan yung pag-aantay natin, pero alam ko na maraming matutuwa dito. Kasi sa ipinakita niya dito sa social media, sa mga hindi magaganda, no? Isa siya sa mga hindi naging magandang ihemplo dito sa social media. Meron at meron din talagang katapat. Gaya ng sabi ko, antabayanan natin, no? Antabayanan natin. Balik tayo dito sa LS na ito ni Chorva, no? Ako na-appreciate ko sobra, no? Na-appreciate ko sobra ito si Chorva, kahit naging kaaway natin ito. Na-appreciate ko yung kanyang pagsabi na mabait si Kuya Val. Mabait si Kuya Val at saka yung pagtulong ni Kuya Val galing talaga sa puso, no? Na-open yung kanyang pananaw patungkol sa ini-issue na poverty porn patungkol dito nung siya ay nandoon mismo sa Daet. Alam natin na tumira ito sa Daet, sa Lighthouse, tumira ito si Chorva, at nakita niya kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni na Kuya Val. Sana, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bumabatikos dyan sa kay Kuya Val patungkol sa poverty porn, sana isa kayo na makapunta sa Daet. Isa kayo na makasama ni Kuya Val para malaman ninyo kung ano nga ba ang katotohanan, no? And wag sana makinig lamang sa mga paninira ng mga taong galit sa Kalingap sa kay Kuya Val. Kasi gaya ng sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, ang isang taong may galit sa kapwa niya, walang magandang sasabihin niyan, kundi puro paninira, kundi puro hindi magandang sasabihin sa kapwa niya, sa kapwa niyang taong kinagagalitan niya, no? Isa si Chorva na kahit sa ngayon meron siyang kaso na kinakaharap sa kay Kuya Val, tumanaw pa rin siya ng magandang pinagsamahan nila ni Kuya Val kahit maiksing panahon lamang, no? Kahit ganyan ang nangyari sa kanila dito sa live niyang ito, hindi niya inilaglag si Kuya Val, bagkos ipinakita niya kung ano nga ba ang katotohanan. Ipinakita niya, ipinaramdam niya sa tao, no, na walang mali sa ginagawa ni Kuya Val, no? Paglingap talaga ang kanyang pakay dito. Hindi yung kung ano man ang mga iniisip ng ibang mga tao diyan. Salamat, Chorva. Ako nagpapasalamat kahit naging mahigpit tayong naging magkalaban, kahit umantong tayo sa time noon na magkakasuhan. Alam ko naman na puro content lamang yon. Salamat, Chorva, no, sa kabutihang loob mo na hindi ka kagaya ng iba diyan na nagpapa-interview nga pero playing safe, no? Sinasabi na nasa Kalingap sila, nasa side siya ni Kuya Val, pero mararamdaman natin sa kanyang puso, sa kanyang pagsasalita na playing safe lamang siya, na puro lamang, kaplastikan ang ipinapakita, no? Hindi kagaya dito ni Chorva na tahasan niya mismo, na nasasabi niya mismo na mabait si Kuya Val. Hindi kagaya ng ilan dyan, or isa dyan, no? Na nagpapa-interview, pero hindi niya masabi, hindi niya mabanggit, hindi niya man lang masabi na si Val Santos Matubang ay mabait na tao. Nagpapakita lamang ng kaplastikan, nagpapakita lamang ng hindi pagiging totoong tao, no? Bagkos ipinapakita niya na mayroon lamang siyang motibo, mayroon lamang siyang gustong makuha dito sa Kalingap, sa pagpunta niya sa Kalingap, no? Gaya ng sabi ko, saludo ako sa iyo, Chorva. Salamat, no. Sana ang aking dasal, no, kung ano man ang iyong pinagdadaanan sa ngayon, kung ano man ang kinakaharap mong problema sa ngayon, sana mapagtagumpayan mo. Isa ako sa mga nagdadasal sa iyo na sana
mapagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Kasi alam ko na mayroon kang mabuting puso. Kahit naging magkalaban tayo noon nung ako'y na-stroke, nung ako'y nagkasakit, nung ako'y na-confine sa hospital, isa ka sa mga nagdasal. Sa live mo mismo, no? Nagpakita ka ng pagmamahal sa akin, no? Nagdasal ka sa live mo mismo. Sa ngayon, Chorva, kahit hindi ko man masabi sa iyo, no, na-appreciate ko so in person, sa personal, no, pero sobra-sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Sa akin, in behalf kay Kuya Val, no, nagpapasalamat din ako na kahit ganun ang nangyari, ipinagtanggol mo pa rin si Kuya Val. Maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo pang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, paalam.